Sa mga mainit na balita ngayong tanghali, mga miyembro ng Maute Terror Group nagkakawatak-watak na matapos abandonahin ni Abu Sayyaf leader Isnilon Hapilon ayon sa militar. Pangulong Duterte nakatakdang makipagpulong sa ilang Muslim community leaders ngayong araw. Operasyon ng LRT Line 1 mas pinahaba ng Light Rail Manila Corporation. Biyahe ng mga tren tuwing weekdays. Dinagdagan din simula ngayong araw. Konsepto ng kontrobersyal na uplift sculpture work sa UP Diliman, hindi mo kinopya sa isa pang artwork sa the Netherlands sa artist at sa face model ng sculpture. Mahigit 100 Filipino performing artists lalahok sa World Championships of Performing Arts o WCOPA sa California, USA. At international screening ng pelikulang Isang Araw ni Kuya Daniel Razon sa Toronto, Canada, dinagsa ng mga manonood mula sa North America. Magandang tanghali. Pupulungin ni Pangulong Rodrigo Duterte ang mga miyembro ng gabinete at ilang Muslim community leaders ngayong araw. Ito ang unang pagkakataon na muling makikita ng publiko si Pangulong Duterte makalipas ang 6 na araw. Alas 7 ng gabi, magbibigay ng kanyang talumpati ang punong ehekutibo at makakasama sa isang salo-salo ang ilang Muslim leaders para sa Eid al-Fitr celebration sa Malacanang. Pero bago ito ay pupulungin muna ng Pangulo ang kanyang gabinete para talakayin ang economic policies ng administrasyon. Ito ang huling public schedule ng Pangulo bago siya babalik sa Maynila ngayong araw. Nasa Davao City ngayon si Pangulong Duterte matapos itong dumalaw sa mga evacuee sa Iligan at sa mga sugatang sundalo sa Cagayan de Oro noong June 20. Nagpahayag ng tiwala ang Armed Forces of the Philippines o AFP na oras na lamang ang binibilang upang ganap na makamit ang tagumpay sa pagkikipaglaban sa Maute Group sa Marawi City. May report si Lea Ilagan. The AFP is firm in its declaration that it is winning in this battle. As a matter of fact, the victory is irreversible. It is just a matter of time before we will be able to complete our mission. Tiwala ang AFP na malapit nang matapos ang pakikipagbakbakan sa teroristang Maute sa Marawi. Ito'y dahil 4 na barangay na lamang ang hindi nakiklear ng mga sundalo. Nasa 100 hanggang 120 Maute members na lamang din ang kanilang tinutugis. Ayon kay AFP Public Affairs Office Chief Colonel Edgar Arevalo, wala na ring direksyon ang Maute dahil sa balitang iniwan na ang mga ito ng Abu Sayyaf sub-leader na si Isnilon Hapilon. We are validating that information if he has indeed left. But if he has indeed left, the armed forces will continue to track him and run after him. Dinadagsa din aniya ng tulong ang tropa ng mga sundalo sa Marawi. Katunayan ay nakatanggap sila na mahigit sa 1.7 million pesos mula sa di nagpakilalang mga depositor. Kaya naman, tuloy muli ang isinasagawang airstrike sa lugar. Our operations, we have resumed this morning. Again, ang ating mission, malinaw pa rin, to neutralize the members of the Maute ISIS terrorist group, their supporters, sympathizers, be able to rescue the remaining hostages or those civilian non-combatants who are still trapped in the firefight. And thirdly, for us to, meaning the AFP, the security forces, to be able to set the conditions upang maumpisahan na ang rehabilitation and reconstruction of Marawi. Sa kasalukuyan, nasa 200 na po ng miyembro ng Maute ang kanilang napapatay. 347 ang nakumpiska mga matataas na kalibre ng armas. Nasa 1,704 ang na-rescue na sibilyan, subalit may 150 hanggang 200 pa ang kailangang iligtas. Kinumpirma din ito na mayroong 8-man group na nakikipag-usap sa Maute upang palayain ang mga hostages. Lea Ilagan, UNTV News and Rescue, Camp Aguinaldo. Pinabulaanan ng Department of National Defense o DND na may mga sundalo ng abuso o hinahalay ang mga kababaihan sa Marawi City. Ang Secretary Delfin Lorenzana, itinataya na mga sundalo ang kanilang buhay sa pagpagbakbakan sa mga terorista kaya't malabong maisip pa naman ito na mga abuso ng mga kababaihan.
Sinabi pa ng kalihim na sumailalim sa gender sensitivity training ang mga sundalo at maging sa pagrespeto sa karapatang pantao. Tinawag ng kalihim ang kumakalat na balita na black propaganda na layunin maghatid ng takot sa buong Mindanao. Binisita kahapon ni Vice President Leni Robredo ang mga evacuees na nanunuluyan sa evacuation center sa Balui, Lanao del Norte para alamin ang kanilang kalagayan. May report si Weng Fernandez. Binisita ni Vice President Leni Robredo ang mga nagsilikas na residente ng Marawi City na mahigit isang buwan nang nasa evacuation center sa Balui, Lanao del Norte. Personal na inalam ng pangalawang Pangulo ang kalagayan at pangangailangan ng mga evacuee. Isa na dito si Alikan Hassan na nasa evacuation center na inabutan ng panganganak ang kanyang misis. Maraming salamat din at binisita kami dito. Kulang po kami sa mga gamit. Financial problem, yun ang pinaka-importante. Para sa Vice Presidente, bagamat walang perpektong solusyon sa sigalot sa Marawi City, mahalagaan niya ang pagkakaisa ng sambayan ng Pilipino para sa agarang ikariresolba nito. Hindi perpekto, pero kailangan pagtulungan natin lahat. Hindi pwedeng hindi tayo magtulungan kasi panahon nito na magkakaisa tayo dapat. Pagtulungan natin lahat. Yung sa atin lahat tayo may responsibilidad makipagtulungan. Rather than mag-criticize tayo na mag-criticize, magtulungan na lang tayo kasi maraming pangangailangan talagang kailangan sagutin. Nakita natin yung sinseridad niya sa pagbisita sa mga evacuees natin. Katunayan po, nagbigay siya sa akin ng calling card. Ang sabi niya sa akin, kung mayroon pang pangangailangan ng munisipyo mo tungkol sa mga evacuees mo, tumawag ka sa akin, personal direct sa akin. Patuloy na umaasa ang mga bakwit na matapos na sa madaling panahon ang kaguluhan sa Marawi City. Naniniwala naman si Vice President Robredo na isa sa solusyon upang makamit ang katahimikan sa Mindanao ay kung magtagumpay na ang usaping pangkapayapaan sa mga Moro. Weng Fernandez, UNTV News and Rescue, Balui, Lanao del Norte. Nananawagan ang mga pulis at sundalo na nagkikipaglaban sa Maute Group na ipagdasal sila para sa kanilang kaligtasan. Nagpasalamat din sila sa buong sambayanan na walang sawang sumusuporta sa kanilang pagkikibaka laban sa mga terorista. May report si Grace Casin. Bawat putok na umaalingaw-ngaw sa lungsod ng Marawi, nakataya ang buhay ng ating mga sundalo, pulis at sibilyan. Hindi iniiwan at pilit sinasagip ang mga sugatang kasamahan. Tanging ang pagtitiwala sa Diyos ang pinangahawakan at nagpapalakas ng loob ng ating mga sundalo at pulis upang makauwing ligtas sa kanilang pamilya. Sama kami lagi sa sa panalangin yun, kung aming din, siya na hiling namin na sana ay matapos sa itong kaguluhan dito. Kawawa rin naman yung mga sibilyan na naipit dito. Panalangin lang po natin na matapos itong gulo. Sa ilang hindi na nagawang makauwi pa sa kanilang pamilya, saludo at nagpapasalamat ang sambayan ng Pilipino sa inyong kabayanihan. Buhos naman ang suporta ng mga Pilipino sa ating tropa sa pamamagitan ng pagsusuot ng Support Our Troops t-shirt. Viral din sa social media ang mga mensahe ng ating mga kababayan na nais nilang iparating sa tropa. Umasa kayo na ano man ang ginagawa niyo dyan, kami ay naririto upang tumulong at sumuporta rin sa inyo at ibigay lahat ng kinakailangan para matapos natin ang ating mission dyan. Grace Casin, UNTV News and Rescue, Philippines. Ilang eksperto ang nagpahayag na maaaring maulit pa ang Marawi City crisis kung hindi mareresolba ng pamahalaan ang problema sa kahirapan at issue ng Bangsamoro. May report si Roderick Mendoza. Hindi inaalis ng ilang eksperto ang posibilidad na maulit ang nangyaring kaguluhan sa Marawi City na dulot ng mga teroristang Maute. Ito ay kung patuloy na mabibigo ang pamahalaan na resolbahin ang kahirapan sa Mindanao at ang hangarin ng mga Muslim na magkaroon ng sariling pamahalaan. Napakalaki ng posibilidad na maulit ito, lalo kung hindi naman na-address ng central government yung ng gobyerno, yung socio-economic development ng Mindanao. Una yon. Pangalawa, yung right to self-determination struggle ng Bangsamoro.
Sa datos ng pamahalaan nitong nakaraang taon, 11 sa 20 pinakamahirap na lalawigan sa bansa ay nasa rehiyon ng Mindanao. Nangunguna dito ang Lanao del Sur kung saan naroon ang Marawi City. Dapat magkaroon ng mga development, livelihood generation para kahit may extremist na pumunta, no, or mag-usbong doon, hindi niya maikakalat ang ideolohiya niya. Dapat din nilang maintindihan ang hinaing ng Muslim community tungkol sa kasalukuyang sistema ng pamamahala sa bansa. For decades, for centuries in fact, the Bangsamoro have been victims of divide and misrule. Not only divide and rule, but divide and misrule by governments, by previous governments. Sana, hoping kami na sa bagong administrasyon, sa administrasyon ni Duterte, matuloy na, no, itong planong pagkakaroon ng Bangsamoro government. Mismong si Pangulong Rodrigo Duterte sang-ayon sa hinihinging otonomiya ng Bangsamoro sa ilalim ng federal system. Pabor ako sa hinihingi ni Murad. Hanapan natin. They want to carve out a territory. Payag ako. Sa federal type, payag ako. Tapos na ang draft ng panukalang batas para sa Bangsamoro at nakatakda itong isumite sa Kongreso ngayong Hulyo. Roderick Mendoza, UNTV News and Rescue, Manila. Naniniwala ang Bangsamoro Transition Commission na maisusumite kay Pangulong Rodrigo Duterte ang Bangsamoro Basic Law Draft batay sa itinakdang schedule. May report si Rosalie Cos. Tapos na. And the MI will give it to me. I will sign it on sa interpreter. Ang MI lang is we make a promise that it will be on time. And sa interpreter, we will make in Malacanang. And if I find things in order, I will sign it and wait for the document, the formal one, and I'll send it to Congress. Nangako kamakailan si Pangulong Rodrigo Duterte na maisusumite sa itinakdang panahon sa Kongreso ang draft ng Bangsamoro Basic Law. Naipahayag na rin ng Government Implementing Panel for the Bangsamoro Peace Accords na nagkasundo na ang Bangsamoro Transition Commission sa final draft ng BBL. Unang target na maisumite ito sa Office of the President noong 2 linggo ng Hunyo. Gayunman, ayon sa BTC, nais ni Pangulong Duterte na naroon sina House Speaker Pantaleon Alvarez at Senate President Aquilino Coco Pimentel sa pagsusumite ng 2nd bersyon ng BBL. Subalit sa kasalukuyan ay kapwa nasa labas ng bansa ang dalawa. Sa Hulyo 10, target na mai-endorso ang panukalang batas sa Kongreso at ayon sa BTC, on track pa rin ito. Sa kanyang Eid al-Fitr message, hinikayat naman ni MILF Chairman Alhaj Murad Ibrahim ang mga kapwa niya Muslim na ipanalangin maisabatas ang BBL sa malapit na hinaharap. Samantala, mamayang gabi sa Malacanang, nakatakdang pangunahan ni Pangulong Duterte ang formal na selebrasyon ng pamahalaan ng pagtatapos ng buwan ng pag-aayuno ng mga Muslim. Rosalie Cos, UNTV News and Rescue, Quezon City. Patuloy na tinutugis ng government forces ang mga rebeldeng sumalakay sa police outpost sa Barangay Malitbog, Davao del Norte noong Biyernes. Ayon sa tagapagsalita ng Davao Regional Police, tinangkang pasukin ng umano'y NPA rebels ang 2nd Maneuver Platoon Detachment sa Panabo City. Ngunit naitaboy ang mga rebelde ng mga pulis at militar patungong Carmen. Isang pulis ang napatay at 3 naman ang nasawi sa panig ng mga NPA. Pinabulaanan rin ng police o Davao Police na may hinostage na estudyante ang mga umataking NPA. Sa ngayon po, wala pa po kami natanggap na progress report as to the identity. And then may nakuha pong mga baril dun sa 3 NPA and IED. Susunod, presyo ng mga produktong petrolyo muling in-roll back. Biyahe ng mga tren sa LRT Line 1 tuwing weekdays, mas pinarami na simula ngayong araw. Abogado na face model ng kontrobersyal na uplift sculpture work sa UP Diliman, iginiit na hindi kinopya ang obra sa the Netherlands.
Kasalukuyang pinag-uusapan ng mga bansang kasapi ng ASEAN kung paano masusolusyonan ang problemang dulot ng urbanisasyon. Mula sa Pasay City, may report si Ray Pelayo. Live. Go ahead, Ray. Flor, pinangunahan ng Pilipinas ang ASEAN Conference on Sustainable Urbanization dito sa isang hotel sa Pasay. Ngayong taon, ang Pilipinas ang host ng ASEAN kung saan ngayon din ang ika-50 anibersaryo ng pagkakatatag nito. Ayon sa DNR, ito ang pagkakataon na makapag-recruit ng mga eksperto upang matugunan ang problema na dulot ng urbanisasyon. Dahil sa urbanisasyon nila ay lumalala ang problema sa polusyon, lalo na sa hangin at tubig. I'm worried here in Metro Manila. Well, we should already start this to go into that level because the recipient of this one will be the next generation. Ayon kay Secretary Cimatu, nagbigay na siya ng direktiba sa mga tauhan ito sa DNR para malinis ang polusyon sa hangin, lalo na dito sa Metro Manila. Tinukoy ng kalihim ang mga usok ng mga sasakyan na pangunahing sanhi ng polusyon sa hangin. Dahil dinaan niya sa patuloy na paglobo ng populasyon ay lalong dumudumi ang mga ilog at lawa. Nais ng kalihim na obligahin ang pagtatanim ng puno sa Metro Manila sa pamamagitan ng executive order o kaya naman ay idaan ito sa Kongreso para maisabatas. Priority din ni Cimatu ang paglilinis sa lawa ng Laguna, Ilog Pasig at Manila Bay. Para maisakatuparan ang mga programang ito ay mahigpit na paiiralin ang mga batas gaya ng Clean Air Act at Clean Water Act. Tatagal itong ASEAN Conference on Sustainable Urbanization hanggang sa katapusan ng Hunyo. Flor? Ray Pelayo, nagulat mula sa Pasay City. May rollback na naman sa presyo ng mga produktong petrolyo ang ilang kumpanya ng langis. Ito na ang ika-4 na linggong nagbawas sa presyo ng mga produktong petrolyo ang mga kumpanya ng langis. 20 sentimos ang ibinawas ng Petron, Shell, Sea Oil at Flying V sa 1 litro ng diesel. 30 sentimos naman ang binawas sa bawat litro ng kerosene at 35 sa gasolina. Kaparehong halaga rin ang rollback ng Jetty, PTT at Eastern Petroleum kada litro ng diesel at gasolina. Tinalakay sa pagdinig ng Kamara ang kakulangan ng inspection equipment ng Land Transportation Office o LTO. Makakausap natin sa telepono si Joyce Balancio para sa balitang yan. Joyce! Magandang tanghali sa iyo, Flor. Dahil nga sa mga nakaraang public utility vehicle accidents sa mga daan, pinusisi nga ng House Committee on Transportation ngayong araw ang mandato ng Land Transportation Office o LTO sa pagbibigay ng lisensya sa mga driver ng PUVs at ang registration ng motor vehicles. Ayon sa LTO, sa ngayon kasi, Flor, ay isa lamang ang ginagamit na lang Automatic Motor Vehicle Inspection System o yung MVIS para masiguro ang roadworthiness ng mga motor vehicle. Dahil dito, puro manual lang ang ginagawa na ng inspeksyon at aminado naman sila na kulang ito para matiyak ang kaligtasan ng mga PUVs. Ayon kay LTO Assistant Secretary Edgar Galvante, gumagawa na sila ng paraan para makapag-procure o makabili ng mas maraming inspection system. Kabilang na nga dyan, Flor, ang posibleng public-private partnership o PPP o di kaya government-to-government transactions and negotiations. Katunayan, sabi ni Assistant Secretary Galvante, nakikipag-partner ang bansa sa South Korea para madagdagan ang MVIS natin na binabalak nilang ilagay sa Maynila, Pampanga at isa pa sa Region 4. Sa taya ng LTO upang maging fully automated ang inspection system nila ay mangangailangan sila ng 26 units ng MVIS na maaring umabot sa halagang 801 million pesos. Maliban naman sa pagsisiguro ng roadworthiness, mandato rin, Flor, ng LTO ang pagbibigay ng driver's license. Pinag-aaralan na anya ng LTO na baguhin ang kanilang sistema ng pagbibigay ng lisensya, katulad na lang ng pagre-require na mas mahabang driver's experience bago makakuha ng professional driver's license at ang pagbabago na rin ng written at practical exam para sa makukuha ng lisensya. Inamin naman, Flor, ng mga transportation agencies na nandirito sa pagdinig, katulad ng LTO, LTFRB at DOTR, na sapat naman ang mga batas na naipasa na ng Kongreso para palakasin ang kanilang mandato para maiwasan ang mga aksidente sa daan. Ang kailangan anya pagbutihin o palakasin ay ang implementasyon ng mga batas. Flor? Joyce Balancio, nagulat mula sa Pasay City.
Inaasahang malaki ang mababawas sa pila at waiting time ng mga pasahero sa pagdaragdag ng LRT Line 1 ng biyahe simula ngayong araw. Narito ang report ni Maki Libradilla. 50 train trips ang madaragdag sa LRT Line 1 na bumabiyahe mula Roosevelt, Quezon City hanggang Baclaran at pabalik. Mula sa 494 trips, gagawin ng 544 ang train trips tuwing Lunes hanggang Biyernes simula ngayong araw. Ikinatuwa naman ito ng mga pasahero dahil hindi na sila pipila pa ng matagal. Mas mapapabilis po yung bahay natin tsaka hindi po madidistorbo yung mga may pasok po sa trabaho. Mas mainam po yun para po yung mga maaga pong papasok po, para makaaga po sila sa sa maagang pagpasok po nila. Mas maganda kasi yung mga nagtatrabaho ng mga 6, at least nakakakahit sa malayo, nakakasakay na ng LRT. Mas maganda nga yun, hanggang 12 ng gabi. Paliwanag ng LRMC, 25 bagon na ang sumailalim sa restoration kaya mas marami na ang mga treng bumabiyahe ngayon. Ayon kay LRT1 Operations Manager Rod Bulario, bunga ito ng privatization dahil mas mabilis silang nakakagawa ng solusyon sa mga problema. Kung tatanungin ako, kasi ako 28 years na ako sa LRT. Nahahawakan ko na yung line to dati, naging advisor na ako ng MRT3. So nakikita ko, sa government kasi may process, no? Unlike sa private, kung talagang kung anong kailangan, mabibili mo kaagad at may implement kaagad. Samantala, epektibo na sa July 8 ang full implementation ng weekend at holiday scheme ng LRT1. Magiging mas maaga ang operasyon ng LRT1 tuwing weekends at holidays. Bukod pa rito ang pagdaragdag ng 49 na train trips tuwing Sabado at 30 naman tuwing Linggo. Maki Libradilla, UNTV News and Rescue, Quezon City. Wala nang isang oras mula sa dating 2 oras na biyahe mula Pampanga hanggang Maynila kapag natapos na ang Manila to Clark PNR project ng Department of Transportation o DOTR. May report si Joan Nano. Mula sa dating 2 oras na biyahe mula sa mga lugar sa Central Luzon papaluwas ng Maynila, inaasahang aabuti na lamang ito ng 55 minuto kapag naipatayo na ang PNR North Railway Project na may biyahe mula Tutuban sa Maynila hanggang sa Clark, Pampanga. Kahapon sinimulan ng markahan ng Transportation Department ang 5 sa 17 istasyon. Kabilang dito ang Marilao at May Kawayan Station sa Bulacan. Gayon din ang Valenzuela, Caloocan at ang Tutuban Station sa Maynila. Ang Manila to Clark Railway Project ay may kabuuang sukat na 106 km at nagkakahalaga ng 225 billion pesos. Magmumula ang pondo nito sa Official Development Assistance mula sa Japan, habang ang JICA naman ang gagawa ng pag-aaral at disenyo ng bagong train system. Target naman ng DOTR na simula ng konstruksyon ng proyekto sa huling bahagi ngayong taon. Base sa orihinal na plano, sa taong 2021 pa sana nakatakdang matapos ang Manila to Clark PNR project. Pero dahil nais ng Transportation Department na mapakinabangan na ito ng milyong-milyong mga mananakay, hiniling ni Secretary Tugade sa Japan International Cooperation Agency na tapusin na ito sa taong 2020. Kung matakatapos ka ng 7 at pwede nang operating yan, hindi ba mas magandang umpisahan ko na lang? 13 train set ang gagamitin kung saan ang bawat set ay binubuo ng 8 bagon at patatakbuhin sa bilis na 120 km per hour. Sa pagtaya ng DOTR, posibleng umabot sa higit 300,000 pasahero kada araw ang makikinabang sa unang taon ng operasyon ng Manila to Clark PNR. Joan Nano, UNTV News and Rescue, Manila. At samantala siniguro na PNR na mapupunta sa pagsasaayos at pagpapaganda ng serbisyo sa mga pasahero. Ang dagdag pasahero ay ipapataw nito simula sa Hulyo. May report si Nel Maribuhok. Tiniyak ng PNR na ilalaan nito ang pondong malilikom sa dagdag pasahe sa pagsasaayos ng serbisyo ng kanilang tren. Kailangan namin ng dagdag na tao para makapag-pursue din kami yung night maintenance. So, ibig sabihin, ma-full blast din namin yung maintenance sa gabi abang after our revenue operations. Ayon kay Senator Laila De Lima, kung ang pagtaas sa pasahe ang solusyon upang magkaroon ng improvement sa maintenance, dapat makapagpakita ng magandang resulta ang PNR. Simula July 1, mula 10 pesos na minimum fare, magiging 15 pesos na ito sa unang 14 na kilometro. Sa 5 piso na dagdag pasahe sa mga tren, aabot na sa halos 1 milyong piso kada buwan ang magiging dagdag na kita.
Naniniwala rin ang PNR na malaki ang may tutulong ng panukalang batas na isinusulong ngayon sa Senado na amyendahan ang charter ng PNR kung saan itataas ang capital stock nito sa 100 billion pesos mula sa 250 million pesos. I-appraise namin ng bago yung aming mga assets. So makakatulong yun ng husto para sa financial status din ng Philippine National Railways at nang sa ganun makabangon din, makabawi rin at maibalik namin yung aming glory day. Bahagi sa panukala na i-exempt sa pataw na buwis ang ahensya para sa importation ng mga railway materials, equipment at spare parts na layong mapabilis ang pagsasaayos ng serbisyo ng PNR. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Pasay City. Maaari matagalan pa bago muling bumalik ang normal na biyahe ng mga ferry boats sa Pasig River. Sinabi ng MMDA na kailangan alisin muna sa ruta ng ferry boats ang mga nakalutang na water lily at basura sa ilog. May report si Baki Libradilla. Mag-iisang linggo na umanong halos walang biyahe ang Pasig River ferry boats dahil sa mga makapal na water lily na nakasasagabal sa operasyon nito. Ayon kay Pasig River Ferry System Operations Engineer Ed Aban, posibleng tumagal pa hanggang Hulyo bago maibalik ang normal na biyahe ng ferry. Ito ay dahil pabalik-balik lang umano sa Ilog Pasig ang mga water lily na nanggagaling pa ng Laguna Lake. Ayon sa MMDA, delikado ito dahil hindi makita ang mga debris na tumatama sa ferry boats. Tulad yan, medyo sa ilalim yan, mga matatatag. Kaya mga yan. Ang boat natin, fiberglass. Tapos ang epekto dyan, yung pang propeller, napakamalo sa maintenance. Ito yung modelo ng ferry boat na sinasakyan ng mga pasahero. Gawa lamang ito sa fiber, kaya kapag tinamaan ng matigas na bagay, maaari itong mabutas gaya ng mga piraso ng kahoy. Katunayan yan, itong propeller ng ferry boat na ito o yung LEC, ilang beses nang tinamaan ng mga debris, kaya nagkanda bungi-bungi na at nabasag na rin. Humingi naman ng pangunawa ang MMDA sa mga pasahero ng Pasig Ferry dahil sa problemang ito. Maki Libradilla, UNTV News and Rescue, Pasig City. Umani ng batiko sa social media ang gumawa ng female UP oblation dahil ginaya umano ito sa the Netherlands. May report si Aiko Miguel. Umabot na sa 13.2 thousand na iba't ibang reaksyon. Mahigit 300 comments at 2.4 thousand shares ang post ni Ferdinand Cacño na uplift matapos niyang i-post ito noong Biyernes. Ang uplift na binansagan ding female UP oblation ang bagong levitation sculpture sa Universidad ng Pilipinas na ginawa ni Cacño. Ito umano ay kontribusyon ng batch nito sa UP. Ngunit naging kontrobersyal ito dahil sa pagkakapareho umano sa Virgins of Apeldoorn sa the Netherlands na gawa ni Elizabeth Stienstra. Ang pinagkaiba lamang ng mga ito ay ang kumot sa obra maestra ni Stienstra. Nanindigan naman si Cacño na hindi plagiarize ang kanyang likhang sining, lalo na at hindi pa naman umano niya nakikita ang Virgins of Apeldoorn. Orihinal umanong uplift at iprinisenta na sa homecoming ng 1985 civil engineering batch nila Cacño noong 2010. Ipinagtanggol naman ni intellectual property lawyer at face model ng uplift na si Attorney Dotgan Cayco si Cacño. Ako, intellectual property lawyer ako, and I am involved in this project. I will be the first to fight kung meron mang copyright infringement. Kung meron mang copying, ako mismo ang magsasabi, huwag na natin ituloy itong project na to. So it's just not possible na a person like him na galit sa mga nanggagaya ay manggagaya din. Ikinalulungkot din ito ang pambabatikos kay Cacño, bagaman hindi naman napapatunayan na plagiarized ang likha nito. Meron tayong sinasabi sa ating copyright laws na ang idea ay hindi copyrightable. Ang idea is a floating woman. Any artist can have an idea na floating woman, just like Madonna and Child, just like a theme na puno para sa mga works of art. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue, Quezon City. Balak ng National Food Authority o NFA na taasan ang presyo ng mga inaning palay ng mga kababayan nating magsasaka. May report si Ray Pelayo.
Nakatali sa 17 pesos kada kilo ng palay ang presyong kayang ipambili ng National Food Authority sa mga lokal na magsasaka. Sa nagdaang panahon ng anihan, kakaunti lamang ang nabili ng ahensya dahil umabot sa 21 pesos ang presyo ng bili ng mga traders. Kaya naman plano ngayon ng NFA na taasan pa ang buying price nito. Itong main cropping, makikita natin kung magkano yung presyo at doon magiging mag-base yung magiging recommendation ng NFA na itaas ang presyo if ever. Nais naman ng grupong Bantay Bigas na gawing 25% ng lokal na ani ang bibilhing bigas ng NFA mula sa ngayon na 10% lamang. Kung tutusin, may bigas tayo pero hindi kontrolado ng gobyerno dahil nasa mga negosyante ang ating bigas. Pero kung NFA ang papipiliin, mas makabubuti nga nila kung palay ang kanilang iimbak dahil mas tatagal ito sa kanilang mga bodega. Ang problema lamang nila ay dagdag na pondo, lalo na sa subsidiya. Noong 2016 ay nasa 5.1 billion pesos ang inilaang pondo ng pamahalaan para sa subsidiya ng NFA. Ito'y dahil mas mababa ang presyo ng ibinebentang bigas kumpara sa gastos sa pambili ng palay hanggang sa ito'y gilingin at madala sa merkado. Sa ngayon ay nasa 27 piso ang kada kilo ng presyo ng NFA regular milled rice at 32 pesos naman ang well milled. Hindi naman namin gusto talaga yung mag-import ng bigas dahil pagka bigas na nasa warehouses namin ay madali itong masira. Sa June 28 ay makikipagdialogo naman ang grupong Bantay Bigas sa Department of Agriculture upang idulog ang problema sa kasapatan ng bigas sa bansa. Ray Pilayo, UNTV News and Rescue, Quezon City. Nagsagawa ng caravan at kilos protesta sa Maynila ang grupo ng mga port, stakeholder at broker upang ipanawagan sa pamahalaan na solusyonan na ang congestion sa mga pantalan. Nasa telepono si Aiko Miguel, kaugnay ng balitang yan. Yes, Aiko. Yes, Kim, magandang tanghali. Alas 8 ng umaga kanina nagsimulang nagtipon-tipon ang grupo ng mga port, stakeholder at brokers sa Intramuros, Manila para sa isang caravan. Dumiretso naman ang mga ito sa tanggapan ng Association of International Shipping Lines o AISL sa Malate, Manila para naman sa isang kilos protesta. Ayon sa grupong Aduana Stakeholders Action Kilos o sa solusyon, matagal na silang nananawagan sa pamahalaan upang solusyonan ang port congestion dahil sa libu-libong nakatambak na mga empty o mga walang lamang container vans sa port areas. Punong-puno na anya ang mga CY depot ng empty containers ngunit wala pa rin anyang solusyon ang pamahalaan kaugnay nito. Ayon sa Customs Law, may 90 days grace period upang i-export ang mga ito at ibalik sa port of origin, ngunit wala anyang nagaganap na eksportasyon. Di pa ng grupo kung ang sagot ng shipping lines ay wala ng port congestion, bakit umano patuloy ang paniningil ng emergency cost, terminal repositioning at iba pa na nangangahulugan din na port congestion charges. May mga sulat na rin ang grupo ng mga stakeholder at brokers sa Philippine Ports Authority at kay Pangulong Duterte upang masolusyonan itong matagal ng problema ang kinakaharap sa port areas na pagtambak ng mga walang lamang mga container vans na nakapangalan sa iba't ibang international shipping lines. Yan muna ang latest live. Balik sa iyo, Kim. Salamat, Aiko Miguel, nag-uulat mula sa Maynila. Hihilingin ng United Filipino Consumers and Commuters kay Pangulong Rodrigo Duterte na huwag ipatupad ang tariff hike sa mga cargo dahil hindi ito dumaan sa konsultasyon. Nagbabalik si Aiko Miguel. Aapela ang United Nations Filipino Consumers and Commuters o UFCC kay Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng 24% tariff hike sa mga cargo na dadaan sa Manila North Harbor Port Incorporated. Una nang tinutulan ng grupo ang naunang plano ng Philippine Ports Authority na itaas ang taripa sa 37.45%. Ngunit sa inilabas na memorandum ni PPA General Manager J. Daniel Santiago, inaprubahan pa rin ang pagtataas ng taripa, bagaman hindi umano ito ikinonsulta sa mga consumer. Ang nangyayari dun sa mga ginagawa ng kanyang mga economic manager. So we are appealing to the President na please, mahal na Pangulo, paki-aral po itong mga desisyon na ito.
Nakapaloob sa naturang memo na hahatiin sa 3 taon ang 24% tariff increase. Ayon sa UFCC, hindi akma ang dahilan ng PPA na bunga ng pagtaas ng world crude oil ang pagtaas ng taripa. Inilabas umano ng PPA ang kanilang desisyon noong pababa na ang presyo ng petrolyo. Kinuha ng UNTV News ang panig ng PPA at hinihintay pa namin hanggang ngayon ang kanilang panig. Samantala, dahil sa tariff hike, posibleng tumaas ang presyo ng mga bilihin na ang publiko naman ang papasan. Ito po ay malinaw na pass-on sa ating mga mamimili o consumers sapagkat ang mga dumadaan pong mga importanteng kargamento sa Manila North Harbor, napakalaking porsyento po na ginagamit ng mga manufacturing sector at yung mga gawa ng mga produkto ay malaking bulto ay dyan din po nagdadaan. Ayon pa sa UFCC, masyado anyang magiging mabigat sa mga consumer ang pasaning ito, lalo na't nakaambari ng pagtaas ng excise tax at ang plano ng DTI na tanggalin ang suggested retail price sa mga produkto sa merkado. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue, Quezon City. Patay ang isang hinihinalang hold-upper matapos na makipagbarilan sa mga pulis Maynila, samantalang 2 drug personality naman ang napatay sa Parañaque kagabi. May report si Asher Cadapan Jr. Isang umano'y notorious na hold-upper ang napatay ng mga nagpapatrolyang pulis sa Ermita, Maynila, bandang alas 10 kagabi. Kinilala ang suspect sa pangalang John Estrella, 18 anyos at kabilang din sa drug watch list ng Manila Police District. Ayon sa otoridad, angkas ang suspect sa isang kasama nitong nakamotorsiklo nang mambiktima ng isa ring motorcycle rider sa kanto ng Ayala Boulevard at San Marcelino Street. Tinutukan ng baril ng suspect ang lalaking biktima at kinuha ang pitaka at inagaw ang motorsiklo nito. Agad na nagsumbong ang biktima sa barangay hall na malapit sa lugar at tinugis ang suspect katuwang ang mga pulis. Na-corner ang suspect sa Muelle del Rio Street at doon ito nakipagpalitan ng putok ng baril sa mga pulis. Na-recover sa suspect ang 38 na kalibre ng baril at ang motorsiklo ng biktima. Samantala, patay rin ang 2 suspected drug pusher matapos manlaban sa mga otoridad sa Green Hills compound sa barangay Dionisio, Parañaque bandang alas 11 kagabi. Kinilala ang isa sa mga suspect na may alias Jong, isang drug personality sa Parañaque. Hindi naman nakikilala pa ang kasama nito. Ayon sa hepe ng pulis sa Parañaque, may nag-report na concerned citizen na namataan ng suspect sa lugar. Agad na rumonda ang mga pulis, ngunit nanlaban ang mga suspect nang sitahin ang mga ito. Na-recover sa mga suspect ang isang 38 na kalibre ng baril at isang kalibre 22 na baril at ilang sachet ng hinihinalang shabu. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue, Philippines. Arestado ang mag-live-in partner na hinihinalang tulak ng droga sa Novaliches, Quezon City kagabi. At narito ang report ni Rachel Adora. Isang buy-bust operation ang isinagawa ng pinagsanib na puwersa ng Philippine National Police at Philippine Drug Enforcement Agency sa barangay Sauyo, Novaliches, Quezon City, pasado alas 6 kagabi. Target ng operasyon ng mag-live-in partner na sina Dennis De La Cruz at Jackie Lucerano na hinihinalang tulak ng droga sa lugar. Na-recover sa mga suspect ang 17 sachet ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng mahigit kumulang 75,000 piso kasama ang ilang drug paraphernalia at 1,000 pesos buy-bust money. Itinanggi naman ng suspect na sa kanila ang mga nakuhang droga. Ngunit aminado ang mga ito na drug user sila. Kahit kailan hindi pa ako nakahawak ng mga ganyang kadami. Hindi pa bili ang sigarilyo, hindi kami makabili. Pera po nung kumpare ko yung wala nga kami pera ni 5 nun kasi wala nga ako trabaho. Samantala, isang motorcycle rider ang sugatan matapos bumangga sa concrete barrier sa barangay Talipapa sa Quezon City pasado alas 11 kagabi. Ayon sa nakakita sa pangyayari, tila lasing ang biktima. Agad namang dinala ng Quezon City Rescue ang biktima sa pinakamalapit na ospital para sa karampatang atensyong medikal. Rachel Adora, UNTV News and Rescue, Philippines. Nakasabat ang Mandaluyong Police na mga bala at accessories ng 9mm na baril nakasilid sa isang kahon na ipadadala umano sa Marawi City bilang donasyon. Narito ang report ni Renante Ponte. Napasugod ang Mandaluyong City Police sa isang condominium unit sa Barangay Highway Hills
matapos makatanggap ng tawag mula sa isang unit owner na mayroon itong natagpuang mga bala ng baril sa isang package na mga donasyong ipapadala sa Marawi City. Ayon sa inisyal na investigasyon ng mga pulis, bahagi ang caller na si Muhaymin Mutalib sa isang grupo ng mga Muslim sa Metro Manila na nangongolekta ng mga donasyon para sa mga naipit sa bakbakan sa Marawi. Kwento umano ni Mutalib, inaayos nito ang mga donasyon na matagpuan ng isang eco bag sa loob ng isang kahon na may mga lamang damit. Nang buksan nito ang eco bag ay dito na tumambad ang nasa 159 na mga bala ng 9mm pistol, isang magazine, hand grip, holster at cleaning kit ng baril. Nakasulat umano sa eco bag ang pangalang Lito Gray. Ayon kay Mutalib, ang kaibigan nito na nagngangalang AJ Salvani Covarrubia ang nakatanggap ng partikular na donasyon. Nakatakdasan na nila itong ibigay sa isang non-government organization upang madala sa Marawi City. Sa ngayon ay inaalam na ng Mandaluyong City Police kung sino ang nag-donate ng naturang package na may mga lamang mga bala. Reynante Ponte, UNTV News and Rescue, Mandaluyong City. Samantala, labin natin ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Ihatid na ating kasangbahay na si Frima Salonga Gloria. Maya paugto, Frima. Dakal salamat lakay at maya paugto ka rin kay katamong kasambahay. Ini kay katamong balita iba't king niyayaliw ang lugar king kay katamong bansa. Magluwal yung identification card so ID ng pamunuan ng Muslim community king Calabar Zone para king seguridad da rin karelang miyembro ang pongbang makasaup king PNP. Aatunggeda agad nung nino reng dinayo mo. Ining balita ng Sherwin Kulubong. Target ng Muslim community sa Calabar Zone na mabigyan ng identification card ang nasa 200,000 Muslim sa rehiyon. Ito'y bilang katunayan na lehitimo ang mga ito na residente sa lugar at mas madaling ma-identify ang mga dayo lamang. Tugon umano nila ito sa pakiusap ng Philippine National Police Region 4A na mahigpit na pakipagtulungan upang hindi magkaroon ng spillover ang kaguluhan sa Marawi patungo sa iba pang lugar sa bansa. Na yung mga kasamahan ko kung Muslim na naninirahan po dito sa Batangas City at province of Batangas ay taga rito. At marami po kaming mga kamag-anak sa Marawi at pupunta din po sa Marawi, hindi po makadaan kaagad dahil checkpoint. Kayo po ay makikita ng ID na taga rito kayo sa Batangas at bibisita lang kayo. Magsisilbi rin umano nila itong proteksyon kung kinakailangan nilang magbiyahe patungo sa ibang lugar lalo na sa Mindanao. Kabilang sa mga bibigyan nila ng ID ay si Ali Maute na bagamat kaapelyido ng Maute Terrorist Group ay hindi pa umano kailanman nakakarating sa Marawi dahil sa Batangas siya ipinanganak. Kasi mayroon pong mga nakaapelidong Maute na dito na ipinanganak at dito na lumaki, hindi pa nila nasisilip ang Marawi. Ito po ang kanyang ID. Nababahala po ang kanyang magulang na naririto sa Batangas na kaapelido niya ang Maute. Pero hindi nila kilala yung Maute Group na yan. Mariing kinokondina ng Muslim community sa Calabar Zone ang mga gawain ng Maute Group na salungat umano sa paniniwalang Islam. Sumisira po kayo ng mga simbahan. Eh kung gawin po ng mga Katoliko sa ating mga muski dito sa Luzon, napakasakit po. Salungat po yung kanilang ginagawa sa reliyong Islam. Sherwin Kulubong, UNTV News and Rescue, Laguna. Isusulong na ning Department of Education king Eastern Visayas ing Pamangabit Tourism Partnership karing local government unit king rehiyon. Ining report ng Jeneline Gaki. Plano with Department of Education Eastern Visayas nga bumuohin tourism partnership halukal nga panggobyernuhan ha magkadrodilain nga probinsya hariyon kapariho hangin buwat niya summer government ngan Department of Tourism. Sumalaha DepEd nag-alutaga ang summer provincial government ngan DOT hinto million pesos para ha training ngan seminar high specialization skills sa tourism ngan hotel and management han 57 nga pili nga mga maestra ha probinsya. Iniin para kadugangan han curriculum han K-12 program ha Eastern Visayas. Kaparte gyap inihan programa han lokal nga panggobyernuhan han Spark Summer o promosyon han turismo. Ang DepEd maraming kakulangan. We don't have everything. Kulang yung budget kahit sinasabi pa na
highest yung budget ng DepEd. Sa dami-daming mga mag-aaral, we have lots of teachers, daming concern sa Department of Education. Hindi talaga kaya. Siring panira, dako ang bulig para mas mapadako pa ang hibaruhan mga maestra, mga angay nga itutdo mga estudyante. Isip suporta liwatan DepEd ha local government, maghihimo hirahin Campus Tourism Brigade ha kada eskwelahan ha rehiyon. These students now will be equipped with that communication skills to convince people to go to these tourist spots na nasa vicinity lang ng kanilang school. Ang summer area in usa nga may pinakadamo nga tourist destination na Eastern Visayas. Jeneline Gakita, UNTV Notisya ngan bulig, Katbalogan, Samar. Gawa lang tactical level test ding mapilang government agencies king Davao City para king gawan ng second quarter nationwide simultaneous earthquake drill king Huwebes. Ining balita ng Marisol Montaño. Padayon nga ginapangandaman sa pipila ka mga government agency ang paghahimuong nationwide earthquake drill. Sa unang higayon, ang Davao City ang napili isip ceremonial site maong gidali ang pagpangandam. Apil sa milambigit sa tactical level test ni atong Sabado ang Davao Central 911 ug ubang emergency responders. Actually, this is the final phase sa practice na to sa tactical level na kung saan ang mga participants na yung mga responders themselves bawat may senaryo kasi. Tumong niini nga masukod ang abilidad sa mga grupo nga maghihiusa sa drill. Ginapakita nato ang teamwork among all response agencies. Kunya ang capability ng bawat isa, particularly ng mga equipment, major equipment natin at saka yung management tool. Ang University of Mindanao ang mamahimong pilot site sa earthquake drill karong June 29. Kauban sa paghahimuong senaryo sa joint capability demonstration ang fire suppression ug high angle rescue, pati ang transportation of critical patients ug looting incidents sa nagkalain-laing lugar sa syudad. Aduna puy paghahimuong airlift senaryo ang Philippine Air Force para sa mga nangaangol ug kinahanglang dalhon sa ospital. Gilauman nga moapil sa earthquake drill si Defense Secretary Delfin Lorenzana, Undersecretary Ricardo Jalad sa NDRRMC ug Davao City Mayor Sara Duterte Carpio. Si Ma'am Inday Sara, kay sila man ang mag-press sa button kung yun ang signal na mag-start na ang drill citywide. Marisol Montaño, UNTV News and Rescue, Davao City. Adyan yung katamong balita, iba't king niyayaliw ang lugar king katamong bansa. Ibalik kay Ken Lakay. Dahil salamat, Freeman Salonga Gloria. Susunod, ay sandang Filipino performing artists lalawak sa World Championships of Performing Arts o WCOPA sa Amerika. At international screening ng pelikulang Isang Araw ni Kuya Daniel Razon sa Toronto, Canada, dinagsa ng mga manonood mula sa North America. Mahigit 100 mahuhusay na Pilipino ang makikipagtagisan ng galing at husay sa World Championships of Performing Arts Competition sa Estados Unidos. Narito ang report ni Mon Hocson. Mahigit 2,000 mga Filipino artists ang dumaan sa mahigpit na audition, subalit nasa 100 lamang sa kanila ang pumasa upang maging opisyal na bahagi ng delegasyon ng Pilipinas sa World Championships of Performing Arts o WCOPA sa Long Beach, California, USA. Ang WCOPA ay isang Olympic-style competition for performing arts na nilalahukan ng 52 bansa kada taon. Nakikipagtagisan sa pagsayaw, pag-awit, pag-arte, modeling at pagtugtog ng mga musical instrument ang mga kalahok dito. Hindi naman maiwasang maluhan ni Jorel Canuel dahil sa pagkakataon na maging kinatawan ng bansa sa WCOPA. Sobrang proud po kasi bilang Pilipino, since as I was saying po na hindi ko naman po talaga pinangarap to kasi sobrang taas na po masyado kung yun ang papangarapin ko. Ang 3 singer naman na ito mula sa Davao problemado noong una sa kanilang pamasahe papuntang California. Subalit laking pasasalamat dahil mayroong nag-sponsor sa kanila. Yung struggle lang sa amin is yung sa akin is financial problem, then hindi din po kasama yung parents ko dahil po sa financial problem. So
Before ako na kasali dito sa competition na to, naghirap talaga kami. Sa Miyerkules ay lilipad na patungong California ang 109 na delegado ng bansa para sa W Copa 2017. Mula nang sumali ang Pilipinas sa prestiyosong kompetisyon noong 2005, ilang beses nang nakuha ng bansa ang pinakamataas na parangal, lalo na sa larangan ng pag-awit. Kabilang sa mga itinanghal na kampiyon dito ay sina Jed Madela, Cercado Sisters o mas kilala bilang Fourth Impact, Raymond Sahor, Catherine Loria at Beverly Caymen. I see the heart in the performance. It's in our blood. It's not just not very technical. Kasi yun lang naman ang napansin ko when it comes to other performers from other countries. They're very dinumero, they're very technical, they're very, go to the left, go to the right, do this, do that. Ang Pinoy, when we go on stage, it's more of us telling a story. It's more of us speaking our hearts out through song, dance. Mon Hokson, UNTV News and Rescue, San Juan City. Dinumog ng mga kababayan natin sa Canada at ilang lugar sa North America ang international screening ng advocacy film ni Kuya Daniel Razon, ang isang araw, ikatlong yugto. Samantala, inihayag naman ni Kuya Daniel na isinasapinal na ang script ng ika-4 na yugto ng pelikula. Narito ang ulat ni Kim Pamintuan. Mainit na sinalubong ng mga kababayan natin na mula sa iba't ibang panig ng North America si Kuya Daniel Razon sa Pearson International Airport. Personal na bumisita si Kuya Daniel sa Toronto, Canada para sa international film screening ng pelikulang Isang Araw, Ikatlong Yugto na mula sa kanyang panulat at direksyon. Hindi naman mahulugang karayom ang Tribute Communities Recital Hall sa York University dahil sa pagdagsa ng mga manonood ng advocacy film. Marami sa mga kababayan natin ang dumayo pa rito sa Toronto ang nakapanood na ng 2 movie sequel ng pelikula. Kaya naman hindi pinalagpas ng mga ito ang mapanood din ng Isang Araw, Ikatlong Yugto kahit bumiyahe pa ng malayo. Galing po kami SF Bay Area. 10 hours air travel. Humanga naman ang isang Filipino filmmaker sa Toronto sa natatanging konsepto ng advocacy film. Ang daming values na Filipino values and common sense values or Christian values, right way para turuan ang mga tao natin ngayon, mga tao ngayon na sometimes wala nang heart eh. They just concentrate on earning money. They tend to forget about life. And this movie, I believe, has full of that sense. Andun yung realization, andun yung mapapatulala na lang sila na oo nga totoo yun I should have that. I should have that value at least. So yun, yeah, it will help definitely the future generation. Samantala, ibinunyag naman ni Kuya Daniel ang ginagawang preparasyon para sa ika-4 na yugto ng Isang Araw na ngayon pa lang ay inaabangan na. We're actually finalizing yung script for ika-4 na yugto nito. It's just that merong mga recent na mga pangyayari na I think kailangan kaming gumawa ng ibang mga adjustment doon sa laman ng script dahil doon sa mga pangyayaring nagaganap ngayon na isasama namin doon sa magiging takbo. Yung present situation and yung mga naging development sa atin, pati sa Pilipinas and other parts of the world. Maaaring ito'y isama namin sa tatalakayin doon sa next film. Kim Pamintuan, UNTV News and Rescue, Toronto, Canada. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTVC News, may balita sa mampanig ng daigdig. Magandang tanghali. God bless.